Magandang gabi, welcome sa Pampatulog Stories. Sa gitna ng malawak na bukirin, marahang umiikot ang mga makinang pandilig at sa ilalim ng maputlang sikat ng araw, tahimik na nakatayo si Lito sa may bukana ng kanyang sakahan. Mahaba ang pila ng mga tao sa labas, mga lalaking nakayuko, mga babaeng may hawak na folder, mga mukhang pagod sa buhay, at halos lahat sa kanila pamilyar kay Lito. Dati niya silang kapitbahay, dati niya silang kasama sa baryo, at dati rin, sila ang nagsabing walang mararating ang isang lalaking ayaw umalis ng probinsya. Marahang huminto ang isang lumang tricycle sa tabi ng kalsada. Bumaba roon si Bert, payat, may bakas ng hirap sa mukha, at halatang nahiya habang papalapit kay Lito. Ang dating lalaking mayabang noon sa baryo, ngayon ay hawak-hawak ang isang sobre, hindi makatingin ng diretso. Sa malayo, unti-unting umiihip ang hangin sa mga tanim na lettuce. Samantalang ang malalaking greenhouse sa paligid ay kumikislap sa ilalim ng araw. Parang ibang mundo na ang dating bukid na minsang pinagtawanan ng lahat. Tahimik lamang si Lito habang pinagmamasdan ng pila. Mga taong minsang nagsabi sa kanyang, hindi ka yayaman sa putik, hanggang bukid ka na lang. At kapag tumanda ka, magsisisi kang hindi ka nag-Maynila. Ngunit ngayon, ang mga dating nasa Maynila, sila na mismo ang bumalik para humingi ng trabaho sa kanya. Marahang napangiti si Lito, hindi dahil gusto niyang gumanti, kundi dahil sa wakas, naintindihan na rin ng mga tao na hindi lahat ng tagumpay matatagpuan sa syudad. At habang marahang umiihip ang hangin sa bukirin, unti-unting bumalik sa alaala ni Lito ang araw na halos lahat ng tao sa baryo ay tumawa sa kanyang pangarap sa isang maliit na baryo sa Nueva Ecija, kung saan mas madalas marinig ang huni ng ibon kaysa ingay ng sasakyan. Doon lumaki si Lito, payat, may itim ang balat dahil sa araw, at tahimik kumilos tuwing madaling araw. Kasama niya ang kanyang amang si Mang Isko sa bukid, habang ang ibang kabataan ay tulog pa. Si Lito ay naglalakad na sa maputik na pilapil, pitpit ang lumang timba, at sumasabay sa malamig na hangin ng umaga. Simple lamang ang buhay nila, isang maliit na kubo, lumang kalan, at bubong na tumutulo tuwing umuulan. Ngunit kahit ganoon, hindi kailanman narinig ni Lito ang kanyang ama na nagreklamo sa ilalim ng punong mangga. Habang nagpapahinga sila isang hapon, tahimik na nagsalita si Mang Isko. Anak, balang araw, ikaw rin ang magmamana ng lupang ito. Marahang napatingin si Lito sa malawak na bukirin, ngunit sa baryo nila, iisa lamang ang tingin ng mga tao sa bukid. Kahirapan. Kaya halos lahat ng kabataan, iisa ang pangarap, ang makaalis. Maynila. Tuwing gabi sa kanto, nagkukumpulan sina Bert, Noel, at iba pa nilang kaibigan. Pinag-uusapan nila ang buhay sa syudad. Malalaking gusali, mataas na sweldo, at mabilis na pagyaman. Kapag nakaipon ako sa Maynila, bibili agad ako ng motor, pagmamalaki ni Bert. Ako naman, kondo, dagdag ni Noel habang tumatawa. Pagkatapos, napatingin sila kay Lito. Ikaw, Lito, kailan ka luluwas? Tahimik lamang siyang uminom ng kape at marahang sumagot, hindi siguro ako aalis. Biglang nagtawanan ng lahat. Ha? Dito ka lang? Anong balak mo? Makipag-usap sa kalabaw buong buhay mo? Lalong lumakas ang tawanan
Ngunit hindi sumagot si Lito. Tahimik lamang siyang nakatingin sa malayo, sa mga bukiring unti-unting nilalamon ng dilim. Sa totoo lang, may kakaiba siyang nararamdaman sa lupaing iyon. Parang may bumubulong sa kanya na huwag niya itong iiwan. Ngunit kahit sa sariling bahay, hindi rin siya maintindihan. Isang gabi, habang kumakain sila ng tuyo at mainit na kanin, biglang nagsalita ang kanyang ina. Lito, tumatanda na kami ng tatay mo. Kapag nagmaynila ka, baka makatulong ka pa sa atin. Tahimik na yumuko si Lito. Hindi niya kayang sabihin ang nasa isip niya, na ayaw niyang iwan ang bukid, na naniniwala siyang may pag-asa pa rito kahit walang naniniwala. Sa labas ng kubo, marahang umiihip ang hangin, habang ang mahinang ilaw ng gasera ay sumasayaw sa dingding. At sa gabing iyon, hindi agad nakatulog si Lito. Tahimik siyang lumabas ng bahay at naglakad papunta sa bukid. Sa ilalim ng maliwanag na buwan, marahang humahampas ang hangin sa mga palay. Parang may sariling musika ang buong paligid. Unti-unti siyang napahinto at marahang yumuko upang hawakan ng lupa. Malamig, ngunit buhay. Ipinikit niya ang mga mata at sa unang pagkakataon, may malinaw na boses siyang narinig sa sarili niya. Huwag mong iwan. Kinabukasan, mabilis kumalat sa baryo ang balitang hindi luluwas si Lito. Habang nasa karinderya ang mga tao, naroon muli ang tawanan. Sayang ang buhay mo. Walang yumayaman dito. Kapag nagsaka ka, mahirap ka habang buhay. Tahimik lamang si Lito habang kumakain ng pandesal. Ngunit sa loob-loob niya, may maliit na apoy na unti-unting lumalaki. Hindi niya pa alam kung paano. Hindi niya pa alam kung kailan, pero sigurado siya sa isang bagay. Hindi lahat ng pangarap kailangang hanapin sa Maynila. Dahil minsan, ang hinahanap ng tao nasa mismong lupang matagal na niyang tinatapakan. Lumipas ang ilang linggo at habang isa-isang umaalis, papuntang Maynila ang mga kabataan sa baryo, mas lalo namang naging tahimik ang buhay ni Lito. Tuwing umaga, kasama pa rin niya ang kanyang amang si Mang Isko sa bukid. Ngunit napansin niyang mabilis na itong napapagod. Mas madalas na ang pag-ubo at mas matagal nang nakaupo sa ilalim ng puno. Isang tanghali, habang tirik ang araw sa palayan, biglang napaluhod si Mang Isko sa pilapil. Ama! Mabilis na tumakbo si Lito. Nanlalamig ang kamay ng matanda at mabigat ang paghinga. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ng matinding takot si Lito. Pagdating nila sa maliit na klinika sa bayan, tahimik lamang ang doktor habang nakatingin sa papel. Kailangan niyang magpahinga. Mahina na ang baga niya. Parang bumigat ang buong paligid. Sa labas ng klinika, marahang umiihip ang hangin. Habang tahimik na nakaupo si Lito sa lumang silya, hindi niya alam kung saan kukuha ng pera. Hindi niya alam kung paano ililigtas ang kanilang kabuhayan. At higit sa lahat, hindi niya alam kung kakayanin pa ba ng kanyang ama na magsaka. Mula noon, mas madalas nang si Lito na lamang ang nagtatrabaho sa bukid, habang nagpapahinga si Mang Isko sa kubo. Ngunit kahit pilit niyang ayusin ang lahat, parang unti-unti ring nalulugi ang kanilang ani. Kaunti ang kita, mababa ang presyo ng palay, at dumarami ang utang nila sa tindahan. Isang maulang hapon, habang naghahanap siya ng lumang gamit sa kamalig,
Napansin niya ang isang sirang kahon sa pinakalikod. Makapal ang alikabok at halos kainin na ng kalawang ang kandado. Marahang binuksan ni Lito ang kahon at doon niya nakita isang lumang notebook. Kupas ang takip at halos mabura na ang sulat sa harap. Para sa susunod na mag-aalaga ng lupa. Napakunot-no si Lito. Dahan-dahan niyang binuklat ang unang pahina at agad siyang natigilan. Hindi iyon ordinaryong notebook. Puno iyon ng sulat kamay ng kanyang lolo. Mga tala tungkol sa lupa, pagtatanim, at kakaibang paraan ng pagsasaka. May mga drawing ng irrigation system, natural fertilizer, at mga halaman na hindi niya pa naririnig noon. Lettuce, herbs, strawberries. Napailing si Lito. Hindi niya maintindihan kung bakit iyon ang nakasulat. Sa baryo nila, palay lamang halos ang itinatanim. Ngunit habang tumatagal, mas lalo siyang nahuhumaling sa notebook. Parang may mundo roong hindi niya pa nakikita. Sa ilalim ng mahinang ilaw ng gasera, marahang binasa ni Lito ang bawat pahina at sa bawat salitang nababasa niya, parang may unti-unting gumigising na pag-asa. Bigla siyang napahinto sa isang pahina. May nakadikit doon na lumang mapa. At sa gitna nito, may bilog na pula sa isang bahagi ng kanilang lupa. Sa ilalim ng bilog, may nakasulat. Dito nagsisimula ang tunay na buhay ng bukid. Napatingin si Lito sa direksyon ng markang iyon. Ang abandonadong bahagi ng kanilang lupa. Matagal nang hindi natataniman. Damo lamang at mga ligaw na halaman ang naroon. Kinabukasan, madaling araw pa lamang, naglakad na agad si Lito papunta roon. Tahimik ang paligid. Tanging tunog lamang ng kuliglig at ihip ng hangin ang maririnig. Pagdating niya, napansin niyang kakaiba ang lupa. Mas basa, mas malamig, at tila mas mataba kaysa ibang bahagi ng bukid. Habang sinusuri niya ang paligid, may nakita siyang lumang tubo na nakabaon sa lupa. Halatang matagal nang hindi ginagamit. At bigla niyang naalala ang sinabi ng kanyang lolo sa notebook. Kapag natutunan mong buhayin ang lupa, bubuhayin ka rin nito. Marahang napaupo si Lito sa damuhan, habang nakatingin sa malawak na bahagi ng abandonadong lupa. At sa unang pagkakataon, may nabuo siyang pangarap. Hindi simpleng magsaka, kundi baguhin ang paraan ng pagsasaka sa kanilang baryo. Ngunit nang ikwento niya iyon sa ilang kapitbahay, tanging pagtawa lamang ang kanyang narinig. Strawberry? Sa baryo natin. Ano susunod? Ubas? Tama na, kakapanood mo ng video. Ngunit hindi sumagot si Lito. Tahimik lamang siyang nakangiti. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon, pakiramdam niya, may direksyon na siya. At habang lumulubog ang araw sa bukirin, marahang hinawakan ni Lito ang lumang notebook. Hindi niya alam kung tama ba ang tatahakin niya. Hindi niya alam kung magtatagumpay siya. Ngunit malinaw sa kanyang puso na may iniwang lihim ang kanyang lolo. At siya ang nakatakdang tumuklas noon. Nagsimula ang lahat sa maliit. Isang lumang cellphone, mahinang internet, at isang lalaking walang ibang puhunan kundi tiyaga. Tuwing gabi, habang tulog ang buong baryo, tahimik na nanonood si Lito ng mga libreng video tungkol sa modern farming, hydroponics, organic fertilizer, greenhouse, mga bagay na halos walang nakakaintindi sa kanilang lugar. Sa maliit na mesa, habang umiilaw ang gasera, unti-unti niyang sinusulat ang mga natututunan, parang estudyanteng muling nangangarap.
Sa umaga, sinisimulan niyang ayusin ang abandonadong bahagi ng lupa, mag-isa, habang ang iba ay natatawa lamang sa kanya. Uy, farmer engineer, baka next week nasa TV ka na. Lettuce boy, sa bawat biro. Tahimik lamang si Lito. Ngunit habang tumatagal, unti-unti ring nagbabago ang lupa. Nagkaroon ng maliliit na taniman, mga bagong tubo ng patubig, at simpleng greenhouse na gawa sa kawayan at plastik. Maging si Mang Isko, hindi rin sigurado sa ginagawa ng anak. Isang gabi, habang umiinom sila ng salabat, tahimik na nagsalita ang matanda. Anak, sigurado ka ba rito? Marahang tumingin si Lito sa ama. At least sinusubukan ko, tay. Tahimik na yumuko si Mang Isko. At kahit may pag-aalala, may bahagya ring paghangang sumilip sa kanyang mga mata. Lumipas ang mga buwan. Unti-unting tumubo ang unang batch ng kanyang pananim. Luntian, malulusog, at kakaiba sa nakasanayan ng baryo. May mga lettuce, basil, mint, at ilang strawberry na maingat niyang inalagaan. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Lito ang excitement. Parang unti-unti nang nagiging totoo ang pangarap. Ngunit isang gabi, biglang nagdilim ang langit. Malalakas na hangin, sunod-sunod na kulog, at walang tigil na ulan. Sa gitna ng bagyo, halos liparin ang maliit niyang greenhouse. Nagbagsakan ng mga tanim. Nalubog sa putik ang mga halamang ilang buwan niyang inalagaan. At kinaumagahan, tahimik na nakatayo si Lito sa gitna ng pagkasira. Wala nang natira. Wasak ang mga tanim. Putol ang mga tubo. At nagkalat ang plastik sa buong bukid. Sa malayo, may ilang taong nakatingin lamang. At sabi ko na nga ba, hindi kasi palay ang itinanim. Pinilit maging sosyal ang bukid. Parang bawat salita ay dahan-dahang bumabaon sa dibdib ni Lito. Sa madilim na gabi, habang nakabagsak ang mga sirang tanim, tahimik na nakaupo si Lito sa lupa. Walang imik. Habang unti-unting humahalo ang ulan sa kanyang luha. Sa unang pagkakataon, naisip niyang sumuko. Pagod na siya. Ubus na ang ipon nila. At tila tama nga yata ang lahat. Baka wala ngang pag-asa rito. Ngunit habang tahimik siyang nakayuko, may biglang ilaw na tumapat sa kanya. Isang motorsiklo at isang lalaking may dalang kamera. Kuya, ikaw ba may-ari nito? Tahimik na tumango si Lito. Lumapit ang lalaki. Isa pala itong travel vlogger na naligaw dahil sa bagyo. Pinagmasdan nito ang sirang bukid. At saka, marahang nagsalita. Sayang, ang ganda pa naman sana ng ginagawa mo rito. Kinuhanan niya ng video ang paligid, ang wasak na greenhouse, ang putik, at ang tahimik na mukha ni Lito. Bago umalis, may sinabi itong kakaiba. Alam mo, minsan mas gusto ng mga tao ang kwento ng taong bumabangon kaysa taong hindi kailanman bumagsak. Hindi iyong gaanong pinansin ni Lito. Ngunit makalipas lamang ang ilang araw, may kakaibang nagsimulang mangyari. Unti-unting dumami ang notification sa kanyang lumang cellphone. At habang hawak niya iyon sa nanginginig na kamay, hindi niya alam na ang simpleng video ng kanyang pagkatalo ang magiging simula pala ng pinakamalaking pagbabago sa kanyang buhay. Sa loob ng maliit na kubo, habang mahinang umiikot ang lumang electric fan, tahimik na nakatitig si Lito sa kanyang cellphone. Sunod-sunod ang notifications, mga mensahe
mga comments, at libo-libong views. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang interesado ang mga tao sa kanyang sirang bukid. Marahang binuksan niya ang video at doon niya muling nakita ang sarili. Basang-basa sa ulan, napapalibutan ng wasak na tanim, tahimik na nakaupo sa putik. Ngunit sa halip na pagtawanan, karamihan sa mga comments ay puno ng paghanga. Ang sipag niya. Ganito ang tunay na hindi sumusuko. Suportahan natin si Kuya. Mas may pangarap pa siya kaysa maraming nasa syudad. Tahimik lamang si Lito habang dahan-dahang bumibigat ang kanyang dibdib. Hindi siya sanay na may nakakapansin sa kanya. Sa baryo nila, palagi lamang siyang yung lalaking ayaw mag-Maynila. Ngunit ngayon, may mga taong naniniwala sa kanya kahit hindi siya kilala. Lumipas ang ilang araw at mas lalo pang kumalat ang video. May mga content creator na gustong bumisita. May mga estudyanteng gustong matuto sa kanya. At may ilang negosyanteng nagsimulang magtanong tungkol sa kanyang mga tanim. Kahit halos wala nang natira sa bukid niya, isang umaga, habang nagdidilig siya ng bagong tanim, may humintong puting van sa harap ng kanilang bahay. 3 taong nakapolo ang bumaba. Malinis ang sapatos at halatang taga-syudad. Napatingin ang mga kapitbahay. Tahimik na nagbulungan. Kay Lito ba pumunta yon? Lumapit ang isang babae kay Lito. Good morning po. Kayo po si Lito? Marahang tumango si Lito. Ngumiti ang babae. Nakita po namin ang story ninyo online. May maliit po kaming restaurant sa Tagaytay. At interesado sana kaming bumili ng organic vegetables sa inyo. Parang biglang tumigil ang mundo. Hindi agad nakapagsalita si Lito. Samantalang sa di kalayuan, tahimik na nakasilip ang ilang kapitbahay na minsang tumawa sa kanya. Mula noon, unti-unting nagbago ang takbo ng kanyang buhay. Araw-araw, mas maaga siyang gumigising, mas masipag magtrabaho, at mas determinado. Nag-aral siya ng mas mabuti tungkol sa modern farming. Paano pabubutihin ang lupa? Paano palalakasin ang ani? Paano gumawa ng mas maayos na greenhouse? Sa dating abandonadong bahagi ng bukid, unti-unting tumubo ang bagong pag-asa. Nagkaroon ng mas maayos na taniman, mas malaking irrigation system, at mga pananim na dati hindi pinapansin sa baryo. Lettuce, kale, herbs, at strawberries. Tuwing hapon, may mga sasakyang dumarating, mga buyer, mga negosyante, at maging mga turista na gustong makita ang viral farmer ng probinsya. Sa dating lupang halos walang pumapansin, sunod-sunod na sasakyan ngayon ang pumapasok. At sa dating kubong luma, mga taong naka-Amerikana na ang naghihintay kay Lito. Ngunit habang lumalaki ang kanyang pangalan, mas lalo rin siyang sinusubok. Isang araw, may dumating na grupo mula Maynila. Mas seryoso, mas formal, at masyadong mababait para maging totoo. Pinaupo nila si Lito sa ilalim ng punong mangga at inilapag sa mesa ang makapal na folder. Lito, malaki ang potensyal ng lupang ito. Gusto naming bilhin. Tahimik na napatingin si Lito sa papel. Napakalaki ng alok. Sapat para yumaman siya habang buhay. Sapat para makapagpatayo ng malaking bahay. Sapat para makaalis sa hirap. Ngunit habang nakatitig siya sa lupa, parang may kung anong bumigat sa kanyang dibdib. Naalala niya ang kanyang lolo, ang notebook, at ang bilin nitong huwag pababayaan ng lupa.
Pag-iisipan ko po, mahinahon niyang sagot. Ngunit matapos umalis ang mga lalaki, biglang lumapit si Mang Isko. Mahina na ang katawan, ngunit seryoso ang mukha. Huwag mo agad ibenta. Napatingin si Lito sa ama. Bakit po? Tahimik na napabuntong hininga ang matanda at may mga bagay tungkol sa lupang ito na hindi pa nila alam. Hindi na iyon ipinaliwanag ni Mang Isko, ngunit sapat na iyon para mas lalo pang magduda si Lito. Mula noon, mas lalo niyang iningatan ang bukid, mas lalo niyang pinaghirapan ang sakahan. At habang lumilipas ang mga buwan, unti-unti niyang naramdaman na hindi na lamang simpleng negosyo ang kanyang binubuo, kundi isang bagay na kayang bumago ng buhay ng buong baryo. At habang marahang umiihip ang hangin sa malalawak niyang tanim, tahimik na nakatayo si Lito sa gitna ng bukirin. Hindi niya akalaing ang dating pinagtatawanan ay magiging dahilan pala para balikan siya ng mismong mundong minsang tumalikod sa kanya. Lumipas ang 5 taon at ang dating tahimik na baryo unti-unting nagbago. Kung dati, kalabaw lamang ang makikitang dumaraan sa bukid, ngayon, may mga delivery truck nang pumapasok araw-araw. May mga greenhouse na kumikislap sa ilalim ng araw. At may maliit ng processing center sa gitna ng sakahan ni Lito. Marami na rin siyang natulungan. Mga magsasakang nawalan ng kita. Mga pamilyang halos mawalan ng pag-asa. At mga kabataang dating gustong umalis ng probinsya. Ngunit sa kabilang banda, hindi naging maganda ang kapalaran ng ilan niyang dating kaibigan. Sa Maynila, sunod-sunod ang pagsasara ng kumpanya. May mga nawalan ng trabaho, may baon sa utang, at may ilan na halos hindi na alam kung paano magsisimula muli. Isang maulap na umaga, habang abala si Lito sa pag-iinspeksyon ng mga tanim, may napansin siyang 3 lalaking papalapit sa bukid. Tahimik, nakayuko, at halatang nahihiya. Unti-unti niyang nakilala ang mga mukha. Sina Bert, Noel, at Ramon, ang mga dating pinakamalakas tumawa sa kanya. Ngayon, halos hindi makatingin ng diretso. Sa ilalim ng malaking punong mangga, tahimik silang naupo. Habang marahang hinihipan ng hangin ang mga dahon sa paligid, walang gustong maunang magsalita. Hanggang sa si Bert na mismo ang bumasag sa katahimikan. Kumusta ka na, Lito? Maikling ngumiti si Lito. Ayos lang. Muling nanahimik ang lahat. At sa unang pagkakataon, parang nawala ang yabang ng mga dating mapangmata. Marahang yumuko si Noel. Pasensya ka na noon. Hindi agad sumagot si Lito. Tahimik lamang siyang nakatingin sa malawak na bukirin. Sa parehong lugar, kung saan minsan siyang pinagtawanan, kung saan minsan nilang sinabi, walang yumayaman dito. At ngayon, naroon silang 3, pagod, problemado, at tila nilamon ng syudad na dati nilang pinangarap. Huminga ng malalim si Bert. Lito, baka may trabaho pa rito. Tahimik na bumagsak ang hangin sa paligid. Parang pati mga ibon ay natahimik. At sa sandaling iyon, kayang-kaya ni Lito na gumanti. Kayang-kaya niyang iparamdam ang lahat ng sakit na tiniis niya noon. Ngunit sa halip, marahan siyang tumayo. Lumakad papunta sa maliit na mesa at kumuha ng 3 sobre. Pagbalik niya, tahimik niyang inilapag ang mga iyon sa harap nila. Hindi galit ang laman nun, kundi trabaho.
Nanlaki ang mga mata ni na Bert. Ano ito? Training schedule. Mahinahong sagot ni Lito. Simula bukas. Dito na kayo. Hindi agad nakapagsalita ang tatlo. At unti-unting namuo ang luha sa mata ni Noel. Sa ilalim ng malaking punong mangga, tahimik na nakayuko sina Bert at Noel. Habang marahang inilapag ni Lito ang tatlong ID ng bagong empleyado. Sa unang pagkakataon, naramdaman nilang hindi sila hinusgahan, hindi sila pinahiya. Pagkus, tinulungan, lumipas pa ang mga buwan, at unti-unting natutong magsakamuli ang mga dating umalis. Natuto silang magtanim, mag-alaga ng lupa, at higit sa lahat, natutong igalang ang buhay na minsan nilang minamaliit. Isang gabi, habang nakaupo sila sa gilid ng bukid, tahimik na nagsalita si Bert. Alam mo, Lito, akala namin noon, kapag nasa Maynila ka, successful ka na agad. Napangiti si Lito, habang nakatingin sa malawak na taniman. Hindi naman masama mangarap ng malayo. Pero minsan, may mga taong nakakalimot na may halaga rin ang naiwan nila. Tahimik na humihip ang hangin, habang sa di kalayuan, kumikinang ang malalawak na greenhouse sa ilalim ng buwan. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, ang mga dating tumawa kay Lito, sila na ngayon ang proud na tawagin siyang boss. Sa tahimik na bukirin, habang unti-unting lumulubog ang araw, marahang umiihip ang hangin sa mga tanim na lettuce. At sa gitna ng malawak na sakahan, tahimik na naglalakad si Lito. 5 taon. 5 taon mula nang pagtawanan siya. At 5 taon ding unti-unting nagbago ang buong baryo. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay, may isang bagay pa ring bumabagabag sa kanyang isip. Ang misteryosong bilin ng kanyang ama at ang lumang notebook ng kanyang lolo. May mga bagay tungkol sa lupang ito na hindi pa nila alam. Mula noon, hindi na nawala sa isip ni Lito ang mga salitang iyon. Kaya isang gabi, habang tahimik ang buong paligid, muli niyang binuksan ang lumang notebook. Upas na ang mga pahina at halos mabura na ang tinta. Ngunit habang isa-isa niya itong binabalikan, may napansin siyang kakaiba. Sa pinakahuling pahina, may bahagi rong tila magkadikit, parang may itinagong papel sa loob. Dahan-dahan niya itong binuksan at agad siyang natigilan. Isang lumang sulat. Sulat ng kanyang lolo. Nanginginig ang kamay ni Lito habang binabasa iyon. Sa sino mang magmamana ng lupang ito, huwag mo itong ipagbibili, hindi dahil sa pera, kundi dahil buhay ng baryo ang nakatago rito. Napakunot noo si Lito, at habang ipinagpapatuloy niya ang pagbabasa, unti-unting bumigat ang kanyang dibdib. Ayon sa sulat, maraming taon na ang nakalipas. May malaking kumpanya raw na nagtangkang bumili ng kanilang lupa. Hindi dahil sa pagsasaka, kundi dahil sa isang natatagong underground water source. Sa ilalim nito, tubig, malinis, at sapat upang buhayin ang buong baryo sa loob ng maraming taon. Ngunit kapag natabunan o naubos iyon, posibleng matuyuan ang halos lahat ng sakahan sa paligid. Kaya tinanggihan iyon ng kanyang lolo noon at itinago ang sikreto. Tahimik na napaupo si Lito habang marahang umiihip ang hangin mula sa labas ng bintana at biglang nagsimulang magdugtong-dugtong ang lahat sa isip niya. Ang lumang mapa, ang abandonadong bahagi ng lupa, ang kakaibang lamig ng lupa roon, at ang desperasyon ng kumpanyang gustong bumili ng kanyang sakahan.
Hindi lang pala negosyo ang habol ng mga iyon, kundi ang tubig sa ilalim ng kanilang baryo. Kinabukasan, maagang tinipon ni Lito ang ilang matatanda sa baryo, kabilang si Mang Isko. Mahina na ang katawan, ngunit malinaw pa rin ang isip. Tahimik niyang ipinakita ang sulat, at habang binabasa iyon ng mga matatanda, unti-unting nag-iba ang kanilang mga mukha. Diyos ko, totoo pala iyon. Napatingin si Lito. Ano pong ibig ninyong sabihin? Marahang napabuntong hininga ang isa sa mga matatanda. Matagal nang may usap-usapan dito noon na may natatagong bukal sa ilalim ng lupain ng pamilya ninyo, at kaya maraming negosyante ang gustong bumili rito. Biglang natahimik ang lahat, at sa unang pagkakataon, naintindihan ni Lito kung bakit tila may kakaibang koneksyon siya sa lupaing iyon. Hindi lamang pala dahil doon siya lumaki, kundi dahil may responsibilidad siyang hindi niya alam na pasan-pasan niya na pala simula pagkabata. Lumipas ang ilang linggo at hindi nagtagal, muling bumalik ang kumpanya mula Maynila. Mas malaki ang alok, mas agresibo, at mas desperado. Sa ilalim ng punong mangga, tahimik na kaharap ni Lito ang mga negosyante. Sabihin mo lang presyo mo. Hindi mo na kailangang maghirap sa bukid. Tingnan mo ang narating mo. Imagine kung ibebenta mo pa ito. Tahimik lamang si Lito, habang nakatingin sa malawak na bukirin, sa mga manggagawang nagtatawanan habang nag-aani, sa mga batang naglalaro sa pilapil, at sa mga magsasakang minsang nawala ng pag-asa. Marahang ngumiti si Lito at dahan-dahang umiling. Hindi po binebenta ang buhay ng baryo. Biglang natahimik ang mga kaharap niya. Hindi nila inaasahan ang sagot. Tumayo si Lito at marahang tumingin sa paligid. Sa unang pagkakataon, hindi na lamang niya nakikita ang bukid bilang hanap buhay, kundi bilang tahanan, bilang kinabukasan, bilang pamana. Ilang buwan matapos noon, mas lalo pang umunlad ang kanilang baryo. Nagkaroon ng maayos na irrigation system, mas dumami ang sakahan, at mas maraming kabataan ang natutong mahalin muli ang lupa. Unti-unting naging inspirasyon si Lito sa iba't ibang probinsya. Hindi dahil yumaman siya, kundi dahil pinatunayan niyang hindi kailangang talikuran ang pinagmulan para magtagumpay. Isang hapon, habang papalubog ang araw, tahimik na naglalakad si Lito sa gitna ng bukirin, kasabay ang malamig na hangin at marahang paggalaw ng mga tanim. Sa di kalayuan, naririnig niya ang tawanan ng mga manggagawa, mga taong minsang nawalan ng direksyon, ngunit ngayon, may bagong buhay na. Huminto si Lito sa gitna ng pilapil at marahang yumuko upang hawakan ang lupa. Malamig, buhay, at punong-puno ng alaala. Naalala niya ang lahat, ang mga tawanan, pangmamaliit, pagkabigo, bagyo, luha, at ang gabing muntik na siyang sumuko. Ngunit kung susuko siya noon, hindi niya sana nalaman ang lihim ng lupang ito. Hindi niya sana nailigtas ang baryo, at hindi niya sana nabago ang buhay ng maraming tao. Sa tahimik na bukirin, habang unti-unting lumulubog ang araw, marahang humihip ang hangin sa mga palay, at sa gitna ng lahat ng tagumpay, tahimik lamang na nakangiti si Lito. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay, hindi nasusukat sa laki ng syudad na pinuntahan, kundi sa mga taong nailigtas mo habang nananatili ka,
habang ang iba ay naghahanap ng tagumpay sa malayo. May mga pangarap palang naghihintay sa lupang matagal mo nang tinatapakan, at minsan, hindi mo kailangang umalis para mahanap ang buhay na gusto mo, dahil may mga lugar na tahimik lang naghihintay na paniwalaan mo sila. Katulad ng ginawa ni Lito, isang simpleng magsasaka na tumangging sumabay sa agos. At dahil doon, isang buong baryo ang muling nabuhay. Magandang gabi.